Mga kapatid sa pananampalataya, alam natin at para-parati natin na ririnig sa mga khutbah yung isang hadith na nagsasabi na ang salah ang susi ng paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Sala ang susi ng paraiso. Ngunit mga kapatid sa pananampalataya, marami po ang mga sambayan na hindi makakasusi sa paraiso. Dahil mayroong mga galawan na kapag ginawa mo sa oras ng sala, invalid na ang prayer mo. Burado na ang prayer mo. Wala nang saysay. At yan ang tatalakay natin, ano-ano yung mga galawan na yan na kailangan malaman natin. Pakatandaan natin mabuti na sambayang, iniingatan na sambayang na pinagbubuti mo ang pasaporte sa paraiso. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, walladhina hum ala salatihim yahafidun. Malapit-lapit na pagkahulugan. At ang mga yaon na iniingatan nila ng husto ang kanilang mga salah. Iniingatan mo ng husto ang mga sambayang mo na walang violations. Ulaika fi jannatin mukramun. Sila ang mga yaon na mananahanan sa mga hardin ng mararangal. Ibig sabihin po, paraiso. Kinakailangan bilang mga Muslim na pangarap natin ang makapagpanahanan sa paraiso, kailangan na saliksikin mo, alamin mo, ito bang ginagawa mo na mga sambayang, ay ito ba talaga ang sunnah, paraan ng pagsambayang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baka nangitim na ang noo mo sa kasusujud, ang ginagawa mo pala ay bid'ah, na ang sambayang mo ikatutupok mo sa apoy. Kailangan magsambayang tayo sa paraan ng pagsasambayang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsambayang kayo, magsala kayo na tulad ng nakita ninyo na aking pagsasambayang. Dahilan dyan mga kapatid, bumanggit tayo na kahit 3 lang o kaya 4 sa mga galawan na akala mo intact pa ang sambayang mo, sira na palang sambayang mo. Number 1, sapagkat ito ang topiko natin, mga galawan, mga kilos, movements, nasisira sambayang mo. Number 1, kapag inunahan mo ang imam sa takbiratul ihram, lalong-lalo na yung unang takbir, inunahan mo ang imam, o kaya inunahan mo ang imam magruku, bumangon, inunahan mo ang imam magsujud, bumangon, inunahan mo ang imam magtaslim, magsalam, hindi pa siya nakakalingon sa kanan, lumingon ka na, wala ka ng sala, wala ka ng prayer. Alalahanin nating mabuti, itong mga punto na ating ipaparating sa inyo ay mga rulings ito ng mga pinakamalalaking ulama. Itong unang punto, uunahan mo ang imam. Ang nagbigay ng ruling, Imam Ahmad bin Hanbal. Nawa kahabagan siya ng Allah. Ang kanyang ruling, haram na unahan mo ang imam. Dahil, ano mangyayari? Kailangan ulitin mong salam. Ang mga sahaba, kapag nakita nila yung isang mama
na inunahan niya mag-sujud o kaya magruko o kaya tumayo o kaya bumangon ang imam, inuutusan nila na ulitin yung salah dahil wala siyang sambayang. Si Ibn Mas'ud radiyallahu an, nakita niya yung mama na inunahan ng imam, kaya tinitigan niya, sinabihan niya, hindi ka nakapagsala ng isahan, hindi ka nakasunod sa iyong imam. Ibig sabihin, hindi ka nakapagsambayan ng individually, hindi ka rin nakapagsambayan ng congregationally, jamaah. So wala kang sala once na inunahan mo ang imam. Mga kapatid sa pananampalataya, ganoon din si Ibn Umar radiyallahu an. Nakita niyang mama inunahan, kaya pinaulit rin niya magsambayang. Palatandaan na kapag inunahan mo ang imam. Marami pa naman sa atin. Yung unang sujud mula sa tayo, nauuna ang imam parati. Pero yung pangalawang sujud, bantayan ninyo, tingnan ninyo ang lahat ng masajid. Karamihan sa jamaah, yung pangalawang sujud, yung mula sa upo. Mula sa upo, magsusujud uli. Karamihan, mas nauuna, lumapat ang noonang ma'mum kaysa sa imam. Wala ka ng sala. Kahit mangitim ang noo mo sa kasasala. Kaya kailangan alamin mo ano ang mga nakakasira ng sala. At kapag inunahan mo ang imam, umangat ng ulo mula sa sujud, inunahan mo ang imam, umangat ng ulo, papalitan ng Allah ang ulo mo ng ulo ng kabayo. O kaya papalitan ng Allah ang mukha mo ng mukha ng kabayo. Katibayan, an Abi Hurairah radhiyallahu an wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ama yakhsha ahadukum aw ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Ito yung katibayan. Papalitan ng alam mukha mo na mukha ng kabayo. Basa, malapit-lapit na pakahulugan. Naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdanawan ng Allah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, hindi ba siya natatakot, siya na inuunahan niya ang imam mag-angat ng ulo, na palitan ng Allah ang kanyang mukha ng kabayo o ang kanyang ulo ng kabayo? Authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari. Sa isa pang hadith, hindi kabayo, kundi aso. Papalitan ng Allah ang aso. Papalitan ng Allah ng aso ang ulo ng ma'mum na inuunahan niya bumangon ng imam. Allahu Akbar. Subhanallah. Para makasigurado tayo na huwag natin maunahan ng imam. Lalo na kapag malaking masjid, hindi mo nakikita yung imam. Naririnig mo lang yung kanyang boses. Pakinggan mo yung pagsabi ng bar. Allahu Akbar. Pagsabi niya ng bar, saka ka lang kikilos para huwag mo siyang maunahan. Kung malapit ka sa kanya, nasa first line ka, titingnan mo yung noo niya. Paglapat sa sahig, saka ka kumilos para huwag mo siyang maunahan. Dahil kapag naunahan mo siya, Allahu Akbar, sira ng prayer mo. Ito yung mga galawan na nakakasira ng salah. I-insert natin. Ang imam bumangon na, umupo, nagtatahayat na. Makikita mo yung mama nakasujud pa rin nagdudua. Alam natin na ang dua sa sujud ay powerful na dua. Ito yung moments na pinakamalapit ka sa Allah kapag ikaw nakasujud. Kaya magdua ka na magdua, tatanggapin ng Allah. Pero walang nakalagay sa hadith na sa kahuli-hulihan na sujud tatagalan mo. Umupo na yung imam, nagtatahayat. Ikaw nakasujud ka pa rin, nagdudua. Dalawa ang violation mo. Unang violation mo, masuwain ka sa imam. Ayaw mong sumunod sa imam. Ang imam ang commander ng sala. Siya ang amir ng sala. Pag sabi na tayo, tayo ang lahat ng ma'mum. Pag sabi na sujud, sujud lahat. Nakaupo na siya, nagtatahayat na siya. Nakasujud ka pa rin, nagdudua. Unang violation mo,
hindi ka sumusunod sa imam. May sarili kang sinusunod. Pangalawang violation mo, wala kang makikita na hadith na nagpapatunay na ang kahuli-hulihan na sujud ay tatagalan mo magdua. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawat sujud ay nagdudua. Pantay-pantay ang haba ng kanyang mga sujud. Unang sujud, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-walo. Lahat pantay-pantay, hindi yung sa dulo sa kanya tatagalan. Allahu Akbar, subhanallah. Okay, number 2 na violations. Isiningit lang natin yung sujud. Maraming gumagawa niya. Number 2, na nakakasira ng salah. Kasi yung sujud, tinagalan mo, hindi naman masisira ang salah mo doon. Hindi rin pumasok sa bid'ah. Pumasok yun sa makruh. Yung huling sujud, tinatagalan mo. Kasi wala kang katibayan sa hadith. So, hindi nakakasira ng salah. Pero, nakakagawa ka ng makruh. Okay. Pangalawa, na nakakasira ng salah. Ito malimit ginagawa ng mga jamaah. Tumayo, mag-isa sa likod ng saf. Dumating ka, nagsasambayang na ang jamaah. Tapos, tumayo ka sa likod, mag-isa. Wala ka ng salah. May anti-ordinso sambayang ka agi pagarya. Dahil na ba nga sambayang? Upong ka tindagatarang bisa sa likod ng saf. Katibayan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfa saf. Walang salah ang nagsasala mag-isa sa likod ng saf. Hadith Ahmad. So kapag ikaw dumating ka sa masjid, nagsasambayang ang jamaah at tumayo ka sa likod mag-isa, wala ka ng sala. Isa pang katibayan, nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang mama na nagsasambayang mag-isa sa likod. Inutusan niya, ulitin mo ang iyong sambayang. Ibig sabihin, ang sambayang ng mama invalid. Kung hindi invalid, bakit niya pinaulit magsambayang? Ano ang gagawin mo? Pagpasok mo sa masjid, nagsasambayang na ang jamaah. Unang option na gagawin mo, maghahanap ka ng maluwag na puwang. Dahan-dahan, pumasok ka, dahan-dahan para hindi magulat yung dalawang magkatabi. Dahan-dahan, sumingit ka, din magtakbir ka. Yan ang unang option. Ang karamihan sa ating mga saap dito ang luluwag. Madali makapasok. Pagdating mo, tingnan mo, saan dito ang maluwag? Pumasok ka dahan-dahan. Alam ba ninyo kapag maluwag ang saap? Kapag ang dalawang nakatayo, ang layo nila ay kayang pasukan ng maliit na kambing. Naririyan nakatayo si Iblis, si Satan. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Inuudyukan ka, binubulungan ka, sinisira ang prayer mo. Paano kung wala kang masingitan? Lahat dikit-dikit. Anong gagawin mo? Maghintay ka ng darating para dalawa kayong tumayo sa likod. Para huwag kang tumayo mag-isa. Maghintay ka na mayroong darating. Pagdating, tumayo kayo sa likod. Saan kayo mag-uumpisa na tumayo? Abay, ang ginagawa ng mga kapatid ngayon, kung saan may electric fan, doon sila mag-uumpisa magsaap. Ha? O kaya doon sa pinakadulo. Kasi kanan daw, kanan ng imam, pinakadulo. Hindi doon magsisimula. Saan magsisimula? Tapat ng imam. Kung saan ang imam nakatayo, katapat ng imam, doon sisimula ng saaf. Paano, brother? Walang darating na pangalawa. Wala akong masingitan. Walang darating na pangalawa. Matatapos na ang jamaah. Mamimiss ko ang jamaah. Magsasambayang ako mag-isa. Ano gagawin ko? Sabi ng iba, kalabitin mo yung isa, paatrasin mo. Ayon kay Sheikh Bembas, sa Fatawa Islamiyah, huwag mong kakalabitin yung mama. Paatrasin. Kasi once na pinaatras mo yan, luluwag yung saaf. Magkakaroon ng imperfection ng saaf. Kailangan ng saaf sikip.
Dikit-dikit. Ayon kay Bembas, kabagan nawa siya ng Allah, yang hadis na kalabitin mo, paatrasin mo, yan anya ay mahina na hadis. Kaya huwag ka mga labit. Anong gagawin ko? Wala akong masingitan. Wala ring parating. Matatapos na ang sala. Kung kaya mo na wala kang maistorbo na tao, tumayo ka sa kanan na tagiliran ng imam. Pwede yun. Maliwanag. Number 3 na violation. Kahit 4 lang. Para madali inyo matandaan. Kasi kapag marami, makakalimutan ninyo. Number 3 na violation. Napakaraming gumagawa nito mga kapatid. Lalo na sa mga malalaking masjid. Tumatawid ka sa harapan na nagsasala. Marami sa atin na walang pakialam. Tinatawid nila ang harapan ng mga nagsasambayang. Sino nagbigay ng hatol sa Ekbem Basbuli at ng The Permanent Committee ng Saudi Arabia? Ang kanilang hatol, haram na tumawid sa harap ng nagsasala na ang kanyang layo kaya kang abutin. Kapag kaya kang abutin na nagsasala, kung malayo, walang problema. Kapag tumawid ka, Allahu Akbar. Ano sabi ng hadith? Kung alam mo lang ang kasalanan na magagawa mo sa pagtawid sa harap ng nagsasala, mas pipiliin mong maghintay ng 40 years. Ganun kabigat ang kasalanan. Basahin natin yung hadith. Law ya'lamul marru bayna yadayil musalli madha alayhi lakana an yakfa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Ganun kabigat. Kung ang tatawid sa harap ng nagsasala ay alam lamang niya ang kasalanan na kanyang magagawa, ay maghihintay siya ng 40. Hindi sinabi rito ano yung 40. Pero ayon sa tafsir ng mga ulama, 40 years. Maghihintay siya ng 40 at yan ang mas mainam para sa kanya kaysa sa tumawid sa harap ng nagsasala. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Bakit haram? Kasi yung reward ng mama na nagsasala, yung kanyang gantimpala nabura, nababayaran mo. Saan ka kukuha ng pambayad? Sa kabilang buhay. Sino man ang mga tinawid mo na nagsasala na ang distansya kaya mong abutin, sira ang reward ng kanilang mga sala. At babayaran mo yan sa araw ng paghukom. Kaya, sunna ng prayer natin ng mga Muslim na maglagay ka sa harapan mo ng sutra. Halimbawa, upuan, halimbawa, bag, o kaya humarap ka sa dingding, pader, na hindi ka pwedeng tawirin. Pagitan ng sutra at ikaw na nagsasala, hindi pwedeng tawirin. Pwedeng tumawid sa likod. Dahil masisira ang reward. Ngayon, ano ang tatawid? Na kapag ito ang tumawid, hindi lang reward ang nasira, kundi mismo ang sambayang mo ang nasira. Sira na yung reward, sira na rin pati sambayang mo. Ano yung tumawid? 3. Una, babae. Adult woman, babae. Halimbawa, misis mo. Pangalawa, asno. Ano yung asno? Yung maliit na kabayo. Pangatlo, asong itim. Alinman sa 3 na ito ang tumawid sa harapan mo. Halimbawa, nasa bahay ka, nagsasala. Tapos nandito ang pinto. Nandun ang misis mo. Ito ang kibla, halimbawa. Nagsasambayan ka. Tapos may kumakatok. Tapos ang misis mo tumawid sa harapan mo na ang distansya kaya mong abutin. At wala kang sutra na nakalagay dyan. Sira ang sala mo. Wala kang sambayan. Katibayan. Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'akhiratir rahl al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Ang sala ng isang lalaking Muslim ay nawala ng saysay, nabura, na invalid
sa pamagitan ng babae, asno, kabayong itim, kung walang nakalagay na sutra, walang nakalagay sa kanyang harapan na pangharang sa mga tao na tinawid siya. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, bakit asong itim, hindi asong pula? Hindi asong puti? Anong sagot ng hadith? Al-kalbul aswadu syaitan. Ang asong itim ay demonyo. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kailangan ito ay ilagay natin sa ating isipan. Kapag ikaw ay nagsasambayang at mayroong gustong tumawid sa harap mo, kahit bata, kahit anak mo, huwag mong patawirin. Pigilin mo. Kasi masisira yung reward. Pag babae, hindi lang reward, sira ang sala mo. Harangan mo. Kapag galing sa kanan, harangan mo ng kanan. Pag galing sa kaliwa, harangan mo ng kaliwa. Kapag ayaw magpapigil, makipaglaban ka sa kanya dahil yan ay demonyo. Hadith mismo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi na yan ay demonyo. Kapag ayaw magpapigil, kahit anong gawin mo, nilalabanan mo siya, ayaw magpapigil, gusto tumawid, sabi ng hadith, makipaglaban ka sa kanya dahil yan ay demonyo. Basa. Idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaja baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kapag sino man sa inyo ay nagsasala sa harapan ng sutra at mayroong isang gustong tumawid sa kanyang harapan, dapat pigilin na ito. Kapag ayaw magpapigil, makipaglaban siya dahil iyon ay demonyo. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim. Marami pa mga kapatid ang mga nakakasira ng sala. Hindi natin kayang isalaysay ng isang khutbah. Kahit 3 lang or 4 na hindi niyo makalimutan ay sapat na. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pang-4 na galawan. Last na lang ito. Kahit ito lang 4, matandaan niyo. Pang-4 na galawan nasisira sa inyong sambayan. Makinig kayo mabuti. Napakarami ng gumagawa nito. Kapag Biyernes at ang imam nagko-khutbah at nagbulungan kayo at ng katabi mo, nag-uusap kayo, nagbubulungan, wala ka ng sambayang. Burado na ang sambayang mo. Allahu Akbar. Sayang ang pride mo. Pumunta ka rito, nagpagod ka lang. Ilang Biyernes, isang taon, 52 Fridays, na ang sambayang mo puro burado, nagbubulungan. Magbatian ng assalamualaikum, wala na kayong sambayang. O kaya, mayroon kang kasamang bata. Okay lang magdala ng bata kapag ang bata behave. Pero kapag ang dala mong bata pasaway, maingay, at sinabi ng anak mo, anak, huwag kang maingay, wala ka na rin sala na tatay. Kapag yung mga nag-iingay, sinita mo, huy, huwag kayong maingay, wala na rin kayong sala. Lalo na sa mga kababaihan, mahilig magmarites, habang nagkukutba, mga sister, wala na kayong sambayang. Mayroon ding mga lalaki na mahilig magtambay sa labas, sinihintay ikamat, saka lang papasok pag ikamat, habang nasa labas, kwentuhan ng kwentuhan, wala na kayong sala. Wala ka ng sambayang.
Kapag Biyernes na nakatayo ang imam na nagkukutbah, haram para sa ma'mum ang mag-utos ng mabuti, haram para sa ma'mum ang magbawal ng masama. Ganun katindi po ang khutbah. Basa, katibayan. Iza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ati wal imamu yahtub faqad lagaut. Ito yung katibayan, ha? Kapag sinabi mo, huwag ka maingay. Sa katabi mo, sa araw ng Biyernes, habang ang imam nagkukutbah, wala ka ng sala. Pinawalang saysay mo ang sambayang mo. Invalid na ang sala mo. Nagbulungan kayo. Nagsalam-salam kayo. Brother, assalamualaikum. Sumagot ka, waalaikumsalam. Kumusta brother? Matumal? Wala ka ng sambayang. Anti-urake pagara so sambayang ka. Di ka pakay. Hindi po pwede na sumagot ka ng waalaikumsalam. Pag may bumati sa'yo, kunyari tulog ka, huwag mong sagutin. Pero pagkatapos ng sambayang, hanapin mo at sabihan mo, brother, hindi kita sinagot dahil sira ang sala kapag sumagot ako na nagkukutbah. Ngayon, sasagutin na kita. Waalaikumsalam warahmatullah. Ngayon, ito ang masaklap. Napakarami sa mga maski na habang nagkukutbah ang imam, busy-busy mama text ng text. Browse ng browse sa cellphone. At kinakamirahan pa yung nagkukutbah. Ha? Kinakamirahan yung nagkukutbah. Kung gusto mo na kamirahan yung nagkukutbah para ipang-share mo at maraming makinabang sa khutbah, magdala ka rin ng camera stand. Itayo mo yung camera mo sa camera stand. Pag tayo ng imam, pindutin mo, i-on mo, huwag mo nang hawakan hanggat hindi natapos ang khutbah. Huwag mo na hawakan yung cellphone para huwag ma-invalid ang sala mo. Ngunit kung hawak-hawak mo yung cellphone, paikot-ikot ka pa, di nga hindi ito tangki-tangkiri, pigilan ka sa audience, pigilan ka sa jamaah, at pasilpi-silpi ka pa, wala ka ng sala, brother. Ha? Wala ka ng sambayang. Anti-urso sambayang ka. Saan ang katibayan? Bro, kanina ang sabi mo, salita. Bawal magsalita. Pati ba naman mag-text-text? Hindi naman ako nagsasalita Mayroong katibayan. Ano sabi ng hadith? Waman massal hasa fakad laga. Sino man ang humipo-hipo sa isang bato, pinawalang saysay ang kanyang sala. At mayroon pang mga masjid na inilalakad ang sadaka box. Inilalakad ang sadaka box habang nagkukutbah na Biyernes. Wala nang sala yung naglalakad ng sadaka box. Pati na yung nagbigay ng sadaka, wala na ring sambayan. Bakit bro, pati yung nagbigay ng sadaka? O ilang moves? Dinukot niya ang kanyang pitaka, 1 move. Binuksan ng pitaka, 2 moves. Inilabas ng pera, 3 moves. Inilagay ng pera sa sadaka box, 4 moves. Tiniklop ng pitaka, 5 moves. Ibinalik sa bulsa ang kanyang pitaka, 6 moves. Anong sabi ng hadith? Waman massal hasa faqad laga. Sino man ang humawak-hawak sa bato, humipo-hipo sa bato, pinawalang saysay ang kanyang sala. Ganon din yung mga nagbabantay ng pera. Halimbawa, mayroong lamesa at may mga nagbibigay ng sadaka at ikaw tagabantay ng pera. Kinakamakamada mo yung pera, binibilang-bilang mo yung pera habang ang imam nagkukutbah. Wala ka na ring sala. Wala ka ng sambayan. Kahit na ilang milyon pa ang nakita niyo dyan na sadaka, hindi niya kayang bayaran isang sambayang mo na Biyernes. Allahu Akbar. Kaya, pakaingatan natin ang ating mga sambayan. Mga kapatid sa pananampalataya, nawa itong 4 na punto naging malinaw sa ating lahat. Kung hindi ito naging malinaw sa inyo, bukas po i-upload namin sa YouTube. Pumunta ka lang sa YouTube channel namin, Islamic Information Services. Itong khutbah nandoon, inshallah.